Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. Okay, start tayo ngayon. Nagtataka kayo kasama ko si Sir Ed, ano? Kasi madalas na sinasabi sa akin, Sir Ed, ng mga basher ko. Na wala akong alam doon sa spiritual. Na madalas kasi ako nagre-react sa YouTube ng mga, alam niyo, kung napanood niyo yung mga videos ko, kalimitan na nire-reactan ko mga mga fake na ghost hunters. Okay. Ngayon, para wala sila masabi, hindi kami nandito para makipag-away, ha? Siyempre. Hindi kami, sabi nga ni Sir Ed. Oo. Actually, sila lang naman yung mga away, no? Oo, sila lang naman. So, kami po ay nandito para lang Magbigay isiwalat ng yung totoo. totoo. Kasi, palaging may katotohanan sa likod ng mga maling ginagawa, So, yun lang po yung hahanapin namin. Kung sa tingin nyo tama yung ginagawa nyo, tama yan para sa inyo. So, sa pananaw namin, sa pananaw ko, sa aking ginagalawan na mundo, kung ano yung tama sa akin, yun lang din po yung i-share ko sa inyo. Pero, suriin po ninyo kung ano man yung i-react namin sa bawat makikitang anggulo. Oo, yun lang naman ang purpose nito, Kasi baka mamaya may magalit na naman, Pero bago lahat, kahit na alam ko na hindi na kailangan ng pakilala kay Sir Ed, gusto ko muna, Sir Ed, na malaman ng tao. 'Di ba may mga tanong muna ako na na-prepare dito sa inyo. I mean, ilang... Pero siguradong hindi mat, ha? Yan. Basta hindi mat. Sige, hindi po mat, 'di ba? Ang unang tanong ko, ilang taon nyo na bang alam na may kayo? Na may kakayahan sa ganito? So, ito, open naman ito at napanood na siguro ng mas marami, no? Nag-start ako 9 years old kasi nagkaroon ako ng several near-death experience. And kapag nag-research ka kasi about psychic abilities and clairvoyant and all that, makikita mo na isa sa reason kung bakit nadidevelop ito is yung near-death experience. At ako, nanggaling ako doon 4 times or 5 times. Anong klase aksidente yun, Sir Ed? Hindi. Yung muntikan ka nang namatay, alam mo yung... Hindi naman not necessarily accident. Hindi. Kasi sakitin ako ng bata, Okay. So, yun yung reason kung ba't binabash nila ako na ganito yung itsura ko. Kasi may dahilan din naman kung bakit nagkaganon. Muntik na akong napolyo, tapos ang daming komplikasyon. So, to the point na tinaningan ng doktor yung buhay ko na 1 linggo na lang, 3 araw na lang. And, yun, talagang dumating ako sa point na nagising ako, nung gumising ako, umiiyak na yung buong pamilya ko. Okay. Kasi sabi nila, patay na ako that time. So, parang ang next move na nila is tumawag na ng ng punerarya yata that time. As in, wala na kayong pulse nun or ano? Sabi nila, kasi pero ako, alam ko, natutulog ako that time. Nakikita mo ba yung sarili mo or ano? Una, nakita ko yung sarili ko. Alam ko nakahiga lang ako, tapos nilipat ako ng tatay ko sa yung rocking chair kasi hindi ko na kayang huminga ng nakahiga. So inilagay ako sa rocking chair. So from that rocking chair, alam ko parang pakaramdam ko that time nagkaroon ako ng konting relief. So sumandal ako. Tapos yun na, the rest. So yun yung huling alam ko. Tapos alam ko nung that time nakita ko yung sarili ko nakaupo pero ako naglalakad. Tapos bigla na lang akong, alam mo yung bigla na lang nabago yung senaryo ng paligid. Okay. So, doon nag-start na talagang, hindi ko alam kung nananaginip ako, pero yung nakasakay ako sa boat, sa bangka, yung bangkang mahaba, pero, tapos merong parang ilog. So, nandun ako. Yun yung nag-open sa inyo na parang paggising nyo ba doon, parang meron na kayong kakayahan? Paggising ko, yun nga, yung nag-iiyakan na sila. Normal naman nung umpisa. So, it all goes na umayos ako, parang gumaling ako. That time na nakikipaglaro ako sa isang bata.
na every time na wala yung nanay ko, nandun yung bata, nakikipaglaro sa akin. Tapos, Yung bata na yun, ano na? yung hindi ko alam kasi that time, wala talaga akong distinction kung ano yung patay o buhay eh. Okay. Pero naglalaro kami. Yun nga, yung nakwento ko before na So yun na yung ano, I mean, yun yung point. yun na yung turning point ng buhay mo na Yes. parang, ano yun, suddenly may nakita na lang kayo na hindi nakikita ng iba, ganun? Ganon. Kunyari, magkakasama tayo. Naglalakad tayo. Siyempre, elementary, nag-aaral kami. Kung saan kami nakakarating. May tinuturo ako. At first, may mga tinuturo ako. Sabi ko, ay, puntahan niyo yung bata. Ganon, ganyan. Sila, hindi Tapos, nila nakakita. okay. Ako lang yung nakakakita. Eh, yung ano, yung guesting nyo, sir, sa mga mainstream media, kailan nag-start yun? As early as ano? Nag-start din naman ako, pero before, hindi pa sa mainstream media. Nandun lang sa mga cable lang before. No? Okay. Kasi nga, at that time, ang mentor ko is si Dr. Joseph De Obaldo. Nasa field kami ng natural healing. Kasi yung panggagamot, ano yung alternative healing Yes. yun? Yung mga... Actually, nagtayo sila Dr. Acero ng isang samahan to combine yung both healers and medical. So parang United Healers League of the Philippines, ginawa yan dito sa mismong opisina ng ano ba tawag doon? Yung sa mga doctors. Oo. So- yung parang sa, ano yun parang association? Yes. Ba? Dito sa may SM yun sa part ng SM. So ayun. SM North ba? Yeah. Yung, ano ba yan? Surgeon of the, parang school of surgeon, something like that. Yung sa harap Parang mismo ng ganun. SM ba? Oo. Yung sa may tapat. Oo, tapat. Yun. So doon ako nag-start naman. At Talagang ano, high school may formal ako. education talaga kayo sa ganon. Ano? yes, high school naman kasi ako nung naging high school ako. Since madalas akong binubuli. Mm. So parang ganito, alam mo yung 'di ba, yung mga bata kapag nabubuli ka, gusto mo ay malakas ka kahit hindi ko kaya. Mm. So parang thinking of that, naghanap ako ng mga agimat, anting-anting. So napapanood ko nun si Sir Ramon Revilla. Yung mga movie dati, ano, Yung mga mga movie Elias dati. Paniki. Yan, yung mga ganyan. Mga ganon. Uy, hindi ko kaya idaran yun, baka sabihin nyo. Nakwento lang sa akin ng ano kayo. Ako bata naman ako that time, high school ako. So second year high school ako nung nag-start naman ako na maghanap ng mga tungkol sa mga agimat, anting-anting. So, and then the rest is history. Natuto akong magtawas, natuto na akong gumamot. So, doon na ano rin lahat-lahat. yes, doon na pumasok ako, So nagsimula all ako in dun all, sa- mga tingin nyo, ilang years na experience nyo sa larangan nito? Para malaman din nila kasi ang unang i-ask ng mga tao yung credibility nyo eh. Mga ilang years na ba So, kayong na sa tingin nyo? Kahit po nung time na wala pa ako sa mainstream media, that was 1994, 2004, I'm sorry, 1994, nag-start ako ng Talagang college. 90s pa. College ako, eto na, nag-aano na ako noon. Yun na yung mga time na hindi pa uso yung ghost hunting, hindi pa yun uso that time. Panahon pa ng nginig, tsaka okat-okat. Tsaka dati na ang hirap nun eh. I mean, nung 90s kasi mag-ghost hunting ka, hindi ka tulad ngayon, may dala-dala ka ng cellphone eh. Wala. Na pwede Wala kang, noon, ano, wala. As in talagang total Ang- experience lang. Pagka, halimbawa, tsaka pag ikikwento mo, word of mouth lang. Yes. Yes. Diba? Unlike ngayon, ito, pinuntahan namin, di ba? Mapapakita mo na agad. Yung isa sa naging ano ko noon is yung Bahay na Pula. Yung sikat na Sa Bahay na Bulacan, Pula. ano? Yes. And then, Wasak na yun yata ngayon eh. the rest, kaya sabi Ano ko na? nga, yung mga pinupuntahan nila ngayon na haunted, before napuntahan ko na yan. During 90s. Yun nga lang, wala pa ako sa hindi pa ako sa mainstream media. Yun yung time na kina-challenge ko pa lang yung sarili ko. Okay. So, mga ganun. So yung sa lawak ng experience nyo, Sir Ed, siguro naman alam nyo nang i-determine kung fake o hindi. Di ba? Yes, kasi based on personal experience, may mga encounters na ako na alam kong totoo. At validated din naman ng ibang paranormal at saka ng ibang, let's say, kasi sa ngayon nasa media na, sa part ng media, yung mga
kung edited ba to, kung hindi. Oo, So, yan, yung mga validated ganun. naman. 'Di ba? Ito may dito kasi sa mga hinanda kong video kasi gusto ko kayong gusto ko kayong makatulong eh. I mean, syempre, ako sino ba naman ako, 'di ba? Nagdedebang ako sa YouTube, katulad ng sinabi ko kanina, ang unang sasabihin sa akin ng mga tao, sino ka ba? May alam ka ba sa spiritual ngayon? Kasama natin si Sir Ed ngayon. Titingnan natin kung yung mga idol nyo na ghost hunter talagang legit. Ang mag-o-opinion dito hindi ako si Sir Ed ha. Yes, subukan natin. Subukan natin. So, yung ito bago tayo mag-start, 'di ba? Paano ba pwede mo bang makuna ng multo ng sadyain mo? I mean, yung basta trip mo lang or kailangan may perfect timing? Kasi ang Na- multo per se is a spirits, no? Oo. So, hindi mo siya basta-basta makukunan ng ikaw yung may gusto. Okay. Unless, Magano siya parang kasi ganito, halimbawa ako, pumunta ako dun sa lugar na haunted. Haunted yung lugar dahil sabihin natin may mga kakaibang nangyari dito sa lugar na to. So, pag pumunta ako doon, kita mo halos lahat ng pinapakita naman sa TV, wherein sa KMJS, sa mga ganyang palabas, na yung nakukuhanan is hindi sinasadya. Pero yung sasadyain mo, napakadalang nun. Kumbaga, pero may possibilities pa rin. may na possibilities pwede mong pero sadyain. split seconds lang ng camera. Oo, yan. Pero madaling malaman kung ito ba Patay ay kayo. physical, kung ito ba ay physical o hindi. Kasi wala pa akong na-experience na tututukan mo ng camera at lalabas diyan. Oo, Walang yan. ganon. Walang ganon. Hindi siya ganon kasi never mong kung kahit i-provoke mo 'yan, kung ayaw Kung nila, ayaw niya, di ba? hindi siya lalabas sa'yo. Kasi usually, ang makukuhanan mo ng may physical na form is not the ghost, but the elementals. Kasi lagi nilang multo ka. Okay. Yung sinabi nyo na yon na ang yung may form na sinasabi mo, yung multo, hindi. Elementals lang. Yung multo, makukuhanan mo. Kaya di ba lagi na lang white lady? Kasi silhouette of light. It's a silhouette of light. Na Hindi talaga siya yung tao na Hindi. Okay. Kaya kita mo lagi naman sa mga authentic videos, sa mga authentic na pictures, laging blurred yung muka, tapos parang nakalutang. Okay. Kasi nga, Sige. silhouette of light. Wala siyang form, wala siyang body. Okay. So ito ha. Magi-start tayo na nareakan yung video. Share tayo sir ng headset. Ito. Iisa-isahin natin yung mga top ghost hunters sa Mindanao. 'Di ba? Ito walang personalan mga men ha. Ano lang talaga kasi marami nagpo-provoke sa akin na kailangan patunayan ko daw eh. Kasi may mga pagkakataon Sir Ed kasi sinasabi nila sa akin, pumunta ka doon sa lugar para mapatunayan mo pumunta ka doon. I mean, 'di ba minsan pwede naman natin gamitin yung common sense natin eh para malaman kung fake o hindi isang bagay, 'di ba? Ito, start tayo dito. Itong video na to, unang video na re-react natin, ito ay kay Kuya Red. Okay. Kuya Red Ghost Adventure yung channel. Ang sabi niya, ito daw video na to, sa Burn Factory to eh. Okay. May nakita daw ditong sunog na kaluluwa. Di ba? Panoorin natin to. Sunog na kaluluwa. Sunog na multo or kaluluwa. That's the actual term. Sunog na kaluluwa. Ito. Kasi Burn Factory daw to eh. So ipi-play natin Sir Ed ha. Tingnan mo. Andito kami para tulong. Wow! Ano? Ala! Ano yan? Nakita mo? Nakita mo, i-replay yan. Ang linaw naman ng form tao yan eh. Hindi, pero Sir Ed ha, nilaban niya yan. Nilaban niya sa mga sa mga viewers niya yan. Ang unang puna dito Sir Ed, dito sa unang part na to, may anino daw. Ito sa opinion At saka nyo. nakasayad yung paa. Pagka hindi nakasayad dapat ang paa pag multo. Kasi nga, wala ka ng form. Ano yung sasayad mo? Your spirit usok ka lang, most likely usok na may form lang na ganun. Okay. So, paano kang nakalakad dyan? So itong video na pinapanood natin na to, kabulshitan to.
sa akin ha, kasi maliwanag na tao eh. Ang linaw naman. Hindi, tsaka Tao. yung argument na kasi may anino, pwede bang gamitin yon? May or- anino. Oo. Ang tao may anino, pero yung spirits, it's pure anino yon. Ay, wala nang anino to. I mean, Siyempre, if ever man na spirit ito naglalakad na to, dapat walang anino to, di ba? Yan. Yes. Una-una, paano ka magkakaanino kung ikaw mismo yung anino? Okay. Sige nga. Makes sense. So ito debunk to, Ayan Nakita nyo naman, di ba? Tsaka yung swaying nung paa, swaying nung part nung body, obvious naman na tao yan. It's obvious. Na tao to, tao Saka ganito talaga. kung iyan ay dapat yan, hindi siya ganyan hindi ganyan kaganyan Litaw yung anino niya mismo eh. Ibig sabihin, tinatamaan ng ilaw yan. Solid siya, Solid, may form yan. Okay. So ang palusot niya kasi daw yung usok nga daw may anino eh. Sige nga. So, Yun magpausok tayo tapos tingnan natin yung anino, may usok, magkakaanino yung usok kasi kung nakatapat sa ilaw. Kung sa ilaw ka nagpausok. Oo. Pero iyan, tinan mo, yung hakbang niya kasi, same as movement nung anino. Ibig sabihin, galing sa kanya yan. Okay. So ito debunk to. So lipat. For me, it's Okay. not a Okay, ghost. sige. Hindi po siya ghost. Hindi daw. Ayon kay Sir Ed Kaluwag, hindi daw. Next tayo. Next. Ito, 3 million views to. Ito, Okay. Black Lady daw to. Ito naman, galing kay Donski Gash TV. Okay. Meron siyang 300,000 yata, if I'm not mistaken, or less than 300,000 na subscribers. Ang dami na, no? Oo, Ako pero nga, ito- nasa 42 pa lang eh. Oy, subscribe kayo kay Sir Ed Kaluwag yung mga bungonatics dyan. Ito naman Sir Ed Kaluwag, ito Black Lady daw to. Sige, tingnan natin. Tingnan natin ha. Kay Donski Gash TV to. Play natin. Is totally guys 100% alone challenge talaga. Yan. Pa yan? Nag-ano pa? Wait lang ha. Yan, nag-zoom. Ito guys, Yan ha. ito yung daanan ng mga tao. Meron road papunta ron sa ilog. Yan. At ito, Tagal naman. malaki daw ilog dyan guys. Pero di pa natin napuntahan. Yan na. Parang malamig dito guys ah. Oh. Tagal naman nun. Nasaan na ba yun? Oh my god. Oh my god. Ayan na. May tao guys. So yun, i-zoom natin ha. Yun may paan ng tao. Ano yun, nakapantalon? Isa ka. Or naka-ano ng tela? Nakaano ng tela, then yung legs niya kitang-kita. Isa ka. Nakasahig yung paa. Te. Nakakaba. Anong tawag nyo dyan? Tao. Isa ka. Di ba Black Lady yan? Black Lady daw yung Sir Ed eh. Black lady Te. kasi nakabalot ng itim. Pero kita mo Te. yung paa. Ikaw naman yung paa. Tsaka ginawa, ibalik mo ko. Isa ka. Tingnan mo yung hakbang niya, mahawi ng damo eh. Okay, tama. Nagigets ko. Oo, tama. Oo. Oo. At bumakbang siya, naiiwanan tumatayo yung damo. Isa ka. Ibig sabihin, may form na tumatapak sa damo. Oh my god. Okay. May weights. So debunk to. Kahit ibalik-balik nila, tingnan niyo yung movement ng damo. Tumulak daw eh. Kasi yung damo, kapag natapakan yan, pag umalis ka dun sa pagkakatapak mo, tatayo yan kasi hindi mo naman mapapabuwal agad yung damo eh. So kita mo,
Kung mabilis yung mata mo, tingnan mo yung galaw niya. So, kasi, wait lang ano yun natin? Ano naman ang experience mo sa Black Lady mo? Kaya nga, ang sabi kasi nila, ito kasi ghost hunter na to, ito yung tinatawag nila legendary daw to. Legendary ghost hunter daw. Naki-MGS na rin to, siya yung nakaka-capture nung sa Biringan daw, na yung nahagip sa camera niya. Gagalit sa akin yan eh. Inaaway ako sa red niyan. Grabe yan. Ano po ganito. With respect naman do sa effort, no? Oo. Pero kitang-kita ko po kasi na yung tao, litaw na yung paa, may skin. May skin. Sana man lang sinayad na sa lupa yung damit, tela. At least kahit pa paano na At least, pwede kong sabihin na oo, kasi may form, pwedeng mag-form na parang usok yan kasi kung tela lang yon na parang kurtina na itim at dumadaan sa damo yan, hindi kita yung paa, posible pa na madaya. Diba? Pero yung kitang-kita mo yung paa na tumatapak sa damo at after niya umalis, tumatayo yung damo, may bigat yan, may weight. Meron nga. So, wala pong spirito na may weight na ganun. Sa kanya lang. Next video tayo, Sir Ed. Next video. Tingnan natin. Nag-compile ako ng ayan. Ito naman, Andito ako para kay naman to, kay Kuya Red uli. Yung may nasa burn factory. Ito naman, White Lady daw. White Lady. Oh, White Lady. tulungan Teleport. Ayun yung White Lady, Nakikita kasi natin masyado. Based on my experience, mga idol, nawawala kasi bigla. Based on his experience, totoo ba yun? Pag nilalapitan mo yung White Lady, nawawala? Hindi, ang White Lady kasi ganito. Nag-e-emit yan. So imaginein mo ganito. Ano bang analogy, Yung para kang nagpapailaw ng flashlight na nakaganon. Kaya siya umiilaw doon, kaya siya nagpo-form doon kasi nandun yung kanyang imprints, yung memories. Okay. So, every time na pupunta ka doon sa lugar na yun, posible mo siyang makita sa same spot. Ngayon, kung marami siyang spot dyan, kung marami siyang memories dun sa isang bahay, bawa kanya yung bahay, yung namatay is matanda na, yung bahay na yun kanya lang, and then matagal, wala namang pumupunta. So, still, malinis pa yun, nandun pa rin yung kanyang memories. Wala pang, kumbaga hindi pa contaminated. So, pwede mo siyang makita on the spot na kung saan nung nabubuhay siya, madalas siya. Okay. So, kung ito ang claim is ito ay White Lady, that means, ang sinasabi dyan, White Lady ay multo yan. Pero ito yung matindi dito, Sir Ed, tinan mo. Diba? Sabihin niya multo. Maraming bumilib dito. Pwede ba ako lumapit sa'yo? Kamu ha? Saan ba kita susundan? Ito yung pinakagusto kong part eh. Hindi, kasi nawala yung camera. Siguro. Ito. Sabi ko, stroke yun, di ba? Titingin siya sa loob ng bahay. Parang may umiiyak. Iiyak daw. Asan ka ba? Nasa loob ng nasa loob ng bahay. Ayan yung White Lady niya ha. Malupit to, Sir Ed. Panoorin mo. Matay takot. Kaya lang, didistansya lang ako konti. Panis lahat ng mga ghost hunter dyan. Didistansya lang ako konti. Hindi mo, sundan mo ako. Wow! Nagte-teleport? Sa editing lang yan. Nauna nang ginawa yan. Saan sige, magsalita ka. Saan mo bang Sa pao. gusto kitang sundan? Te-teleport pangalan pa. mo? Te-teleport pa yan. Oh. Wow! Diba? Galing ha. Sa editing yan. Wow! Pero hindi, to be fair naman dito kay Kuya Red, may mga multo talaga na ganyan nagte-teleport. Meron, pero that's not a ghost. Hindi ghost yung nagte-teleport. Dahil, Hindi sila nagte-teleport, kaya lang sila lumilitaw nga kasi nga nandun lang yung memories nila. Nakita mo lang sila on a several different space. yun yung tinatawag na residual hunting, di ba? Yes, residual energy Okay. yun. So, kung totoo na nakita mo siya sa loob ng bahay, ibig sabihin, dati siyang taga dyan. Kaya siya may memories niyan. Hindi basta yung pumunta lang dyan na... Hindi. Okay. So, hindi. Base naman doon sa itsura ng multo na yun, yung talagang perfect eh.
talagang babae siya na naka, ano, Sir Ed eh. Tapos may buhok. Tapos may Kitang-kita buhok mo na yung laging, buhok. hindi ko naintindihan, lagi nakatalikod yung multo nila. Kahit naman humarap yan, blurred dapat ang mukha niyan. Kasi ano na lang yan eh. Emission lang ng ano yan eh. Ng energies eh. So, pag multo, safe to say na ang multo talaga, blurred talaga dapat ang mukha. Almost blurred lagi. Ngayon, ang reason bakit na i-describe ng may i-describe ng isang psychic yan kasi yung psychic, You know? so kapag clairvoyant, makikita niya yung itsura niya nung buhay pa siya. So yun yung possible na makita mo yung itsura. Pero Yan o, ganyan na ganyan o. Perfect, nakasayad na naman Sir Ed yung paa. paa yun, nakadikit sa ano eh. So, debunk, di ba? Nakakadalawa na si Kuya Red. Next video naman tayo, mga men. Ito yung next video. Ano ba tong susunod na video natin? Ito malupit. Poltergeist naman. Tapos napapagalaw yan, Oo. balibag na. Idol Dunsky, ingat ka dyan. Yan, magkakasama yan eh. Yung mga manluloko na yan eh. O yan o. Ano masasabi nyo doon? Taan mo, pakita mo ako. Sige, galawin mo rin, galawin. Wow. Ingat. Alam mo, at that level, na kaya niyang galawin yung pintuan. Ang poltergeist kasi, isang... Cabinet yun, Sir Ed. Kasi kung cabinet man yan o ano man yan, sa ganyang level, sa lakas niya at laki niyan, ang poltergeist kasi, disturb yan. So, ibig sabihin, wala yang walang direction yung galaw niyan. Parang taong nagwawala. Parang nagwawala. Parang Ganon. taong nagwawala. Kasi dito, parang may pattern siya eh. Gumaganon-ganon lang siya eh. Parang repetitive yung At- niya eh. Kumbaga, at that level ng niya, ng strength niya, as a poltergeist, kaya na kayong ibaton yan. Kaya kayong batuhin yan. So dangerous yun pagka ganon. Dapat, dangerous na yan. So, Anong conclusion mo dun sa na yun? Fake? kasi yung movement yung movement niya kasi ganun lang eh. Oo. So, madali natin sabihin na pwedeng may tao na nasa kabila or may tali yan, hinihila-hila, binibitawan. So, pwede yon, may possibilities ng ganun. Ngayon kasi, ang hinahanap ko kung talagang poltergeist yan, dapat yan, hindi yan nakastay dun sa lugar at nilapitan mo. Dapat yan, kasi maggagalaw yan. Okay. Magwawala yan. Gagalaw. Kung hahabulin mo yan, magwawala yan, either babatuhin ka niyan, o kaya pagagalawin niya lahat ng madaanan niya. Kasi parang yan eh, taong nagwawala, hahawiin niya lahat ng dadaanan niya. Yun yung karakter ng poltergeist. So hindi yan parang nagra-rocking chair lang sa isang lugar at lalapitan mo, tapos nandun pa din. Isang lang siya, I mean, parang... So, yun ang sinasabi ni Sir Ed, di ba? Apo, Kasi, in my experience po, I've experienced several poltergeist dun sa mga client ko before na pinupuntahan na bahay na kung pumayag lang siguro silang na i-video or ilabas ko yung mga baka nakita po ng mga tao kung ano talaga ang kasi ayaw nila dahil baka mabanggit o matandaan ang bahay nila. So, may mga poltergeist ako na-encounter na babatuhin ka talaga ng bote ng alak, ibabaksak niya yan lahat. Pag pumunta siya sa taas, lahat ng madaanan. wala siyang pattern, unpredictable yung anuhin niya. Kasi nga, disturb siya. Ang niya is dahil malakas na siya, kaya niya nang gumalaw ng mga bagay. So, lahat lang ng madaanan niya, anything na may na physical, kaya niyang galawin. Pero, kung hindi pa siya ganun kalakas, yung magagaan lang na bagay, magagalaw niya. Pero yung mabibigat, at that level, kaya ako nasabi, dahil cabinet na yung ginagalaw eh. So kung ganun nakataas yung level, kahit silang dalawa, kaya na silang ipagtulakan yan. Okay. So ganun. Kasi ang nakakadagdag pa, kung gagamitin din kasi natin yung common sense natin, yung nakapag-video nun, ang mga ginawa nila ay yung pinanood natin noong nakaraan. Sila rin yun. Okay. Sila din yun. Okay. So, ang verdict ni doon, hindi naman sa sinasabing hindi totoo ni Sir Ed, kaya lang, Yes, hindi ko siya kaduda-duda. Hindi ko siya parang ganun. totally i-debunk as not as a poltergeist dahil ang poltergeist kaya talagang magpagalaw ng bagay. Pero with naganap naman yon doon sa video. Nagawa naman eh. Oo. Kaya lang, yung level May mga hinahanap ka lang talaga na meron lang akong hinahanap na galaw ng Okay. isang poltergeist na hindi
parang hindi naganap doon. Okay. Kasi yung kabila blank space na eh, Mm-mm. 'di ba? Yung loob blanco na. So parang yung cabinet lang ang nanatiling nandoon. Oo. And in the first place, bakit nandun yung cabinet nakabara sa pinto? Oo nga, iba, yes, di ba? Pag gagamitin mo yung common sense mo, parang planted na agad Sino bang tao na nakatira sa bahay na ang naglagay Yes! ng cabinet sa pintuan? Yes, Papapasok. tama. Di ba usually nakadikit sa pader yun, Yes. di ba? Okay. Tsaka yung laki ng cabinet, that is a wall mounted cabinet. Ah, Di ba? Wall mounted yan. Yes. O kaya naman, isang malaking cabinet, Very good. aparador na malaki, na nasa gilid yan, usually. Di ba? Wala Tsaka, namang kama doon eh. ito yung inaano ko eh. Ito yung madalas kong hanapin sa isang espiritista or ano. Yung tinatry mo munang debunkin yung nangyayari, di ba? Hindi mo agad i-declare na paranormal. Hahanapin mo muna kasi yung logic, and then pag absent yon, pag Oo, absent yung tama. paliwanag na yon, tsaka ka palang mag-ano doon. And then pag pumunta ka sa paranormal side naman, tingnan mo naman kung alin yung point na talaga magpapaliwanag dito. So, next video tayo. Ano ba yung next video na to? Grabe mga tol. Ito yung yung notorious. Yun na lang sasabihin ko, notorious to. Si Beams Ghost TV. So ito yung sa sementeryo, pugot na ulo na kunan. Tingnan nyo ha. Ayun oh. Suko mo niya, Gisneng! Walang ulo mga tol, naglalakad! Patagilid yung lakad, Sir Ed. Oo, syempre. Grabing kilabot ko mga tol. Titinin natin mga tol Sino ka? Wala nga ulo pa. Sino ka? Oh my God. Wala siyang ulo mga tol. Ano nga kausapin? Grabe mga tol. So anong Legit po ito mga anong analysis nyo doon sa nakita natin na yun? Legit na legit daw eh. Sorry to say po, hindi po yan. Kasi, tingnan mo balikan mo sir. Sige, balik natin. Meron akong napansin. Tingnan mo walang ulo yan, di ba? So, walang ulo. Pag sa galaw niya. Patagilid eh. Tsaka, tingnan mo, humakbang sir. Humakbang. Grabe mga tol. Yung walang ulo, humakbang. So, parang may sort of May step siya. Ayun o. may step. Parang Walang ulo mga tol, naglalakad! Ibig sabihin, tinitingnan yan sa baba. Very good. Very good. Ngayon ko lang naisip yon. Ibig Tignan mo, sabihin, para siyang na-outbalance eh. Kaya humakbang siya ng nagkamali. Malamang yan, nagkamali ng parang ito yung tinutungtungan niya kasi. Humakbang siya dun sa may mga bato. So parang nag-careful siya. Di ba? Very Humakbang. good Tingnan nyo. Hindi ha, ito kasi yung hinahanap ko sa mga sa mga ghost hunter kasi minsan alam mo yung mailusot lang nila na totoo yung ginagawa nila kahit wala ng logic. Yun po, kahit po balikan ninyo, tingnan nyo yung galaw, gumalaw yung balikat niya kasi humakbang siya. Tama. Next tayo. So ito debunk to. Yes. Wala to. Diba? Si Beams Ghost TV yan. Next video. Pare. Hindi siya pare. Hindi siya pare. Bakit siya nakaganyan? So, anong verdict mo dito? Ito ay fake or totoo? Percentage na lang. Saan mas lamang ka, totoo o hindi?